Naisip mo ba na mag-isip tungkol sa isang bagay na manghang? Dalawang tao ang maaaring ipanganak sa parehong bansa, dumalo sa parehong paaralan, umupo sa mga kalapit na pitaka, makinig sa parehong mga guro, at kahit na magsimulang magtrabaho sa parehong trabaho. Gayunpaman, pagkalipas ng ilang taon, ang kanilang buhay ay maaaring natatangi na tila nabuhay sila sa magkatulad na katotohanan. Ang isa sa kanila ay nagiging masagana, ligtas tungkol sa hinaharap at may kalayaan na piliin kung paano at saan manirahan. Ang iba pang account sa bawat sentimo, nakasalalay ito sa mga pautang, nabubuhay sa takot sa bukas at sinisisi ang patutunguhan para sa iyong sitwasyon. Bakit nangyari ito? Pagkatapos ng lahat, ang mga paunang kondisyon ay parehong lungsod, parehong paaralan, magkatulad na pamilya, magkatulad na mga pagkakataon. Ngunit ang mga resulta ay radikal na kabaligtaran. Maraming mga tao ang nagpapakilala sa swerte, ang isa ay maswerteng, ang isa pa. Naniniwala ang iba na ang pagkakaiba ay sa mga koneksyon, si fulano ay may mga kontak, mayamang magulang o alam ang tamang tao. Mayroon pa ring mga nahaharap bilang isang katanungan ng kapalaran, nais ng Diyos sa ganoong paraan. Ngunit ang katotohanan ay naiiba. Ang pagkakaiba ay hindi sa dami ng pera na mayroon ka sa simula o ang mga relasyon na mayroon ka. Ang talagang naghihiwalay sa isang tilapon mula sa iba pa ay ang mindset. At narito ang giliw na, hindi ako nagsasalita tulad ng isang teorista na nagbasa ng mga libro sa sarili. Nagsasalita ako bilang isang taong nabuhay sa magkabilang panig ng barya na ito. Ako ay Hudyo at lumaki sa isang pamilya kung saan ang pera ay palaging mahirap makuha. Walang mga tira sa bahay at kung minsan ay mahalaga ito. Naaalala ko ang aking ina na pinapanatili ang bawat barya upang bilhin ang aking sapatos sa taglamig. Sinabi ng aking ama, anak, hawakan ang trabaho. Kahit na mahirap, kahit na magbabayad sila ng kaunti, ang trabaho ay katatagan. Sa oras na ito, naniniwala ako na ito ang tamang paraan. Ngunit sa paglipas ng panahon, naintindihan ko na ang ganitong uri ng pag-iisip ay tiyak kung ano ang nagpapanatili sa mga tao sa kahirapan. At narito ang kabalintunaan, ang tradisyon ng mga Hudyo, ang aming karunungan sa ninuno, ay palaging nagturo sa kabaligtaran. Ang aming mga libro ay hindi pinag-uusapan kung paano mabuhay, ngunit tungkol sa kung paano mag-isip ng mas malawak, kung paano makita ang lampas ngayon. Ito ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng mindset ng kahirapan at ang pag-iisip ng kasaganaan. Ano ang ginagawa ng isang taong may limitadong mindset? Nabubuhay lamang ito sa kasalukuyan. Ang iyong pag-aalala ay, kailangan kong makarating sa susunod na sweldo. Hindi ko kailangang mapaputok. Kailangan ko ang presyo ng tinapay na hindi tumaas. Sino ang nag-iisip kung paano ang masaganang kumikilos kung hindi man? Ang iyong katanungan ay, paano ko magagamit ngayon upang makabuo ng isang mas mahusay na bukas? Paano mamuhunan ng aking oras at ang aking pera upang mag-ani ng mga resulta sa hinaharap? Ang kakanyahan ng tanong ay mayroong, ang pagkakaiba sa pagitan ng kahirapan at kayamanan ay hindi nagsisimula sa account sa bangko, ngunit sa isip. Nais kong bigyang, pansin mo ito, dahil kung binabasa mo ang tekstong ito ngayon, ito ay dahil naghahanap ka ng mga sagot. Siguro magtrabaho nang hindi tumitigil at hindi pa sapat ang pera. Siguro naramdaman mo na ang buhay ay nagpapatuloy at wala kang kalayaan o seguridad. O, kahit na may isang mahusay na kita, napagtanto mo na ikaw ay natigil sa isang onded, kung saan titigil para sa isang solong araw maaari mong ibagsak ang lahat. Alamin na ang lahat ay nagsisimula sa mindset. Hindi mahalaga kung gaano ka kikitain, kung saan ka ipinanganak o kung ano ang iyong kasalukuyang mga kalagayan. Ang lahat ay nakasalalay sa kung paano mo nakikita ang pera, trabaho at buhay. Hindi ito mula sa isang oras hanggang sa isa pa na napunta ako sa konklusyon na ito. May isang oras na, tulad ng marami, naubusan ako sa trabaho, nagpupumiglas ako, at hindi pa ako nakakita ng mga resulta. Hanggang sa narinig ko ang isang simpleng parirala na nagbago ng aking pananaw, ang kahirapan ay isang estado ng kaisipan. Ang kayamanan ay ang ugali ng pag-iisip ng iba. Ang ideyang ito ay nagbago ng aking paraan upang makita ang mga bagay, dahil napagtanto ko na, upang mabago ang aking buhay, hindi ko na kailangang maghintay ng isang himala, maghanap ng isang ninong o nakasalalay sa gobyerno. Ang kailangan ko lang ay baguhin ang aking mindset.
At ito ay mula doon na lahat ito ay nagsimulang magbago. Ngayon nais kong ibahagi sa iyo ang tatlong pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng kaisipan ng kakulangan at pag-iisip ng kasaganaan. Ito ay hindi lamang mga salita ng pagganyak, ngunit isang praktikal na pilosopiya na tumutulong sa mga Hudyo sa loob ng maraming siglo upang mabuhay, bumuo ng negosyo at maparami ang kanilang kasaganaan kahit na sa pinakamahirap na panahon. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang nasubok at napatunayan para sa mga henerasyon. Kung susundin mo hanggang sa huli, hindi ka lamang magiging inspirasyon, ngunit isang malinaw na pag-unawa sa kailangan mong baguhin ngayon. At ang pinakamahalaga, makikita mo na ang mga maliliit na pagbabago sa paraan ng pag-iisip ay maaaring makabuo ng mga pangunahing pagbabagong anyo sa buhay. Bumaba tayo sa negosyo. Ano ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mindset ng kahirapan at kaisipan? Ng yaman? Ipapakita ko sa iyo ang tatlong mga prinsipyo na mapagpasya sa akin. At ang bawat isa sa kanila ay naranasan ko sa pagsasanay. Unang pagkakaiba, ang mga may limitadong pag-iisip ay nag-iisip ng paggastos. Ang mga may masaganang pag-iisip ay nag-iisip ng mga pagkakataon. Kapag ang isang taong may kakulangan sa kaisipan ay tumatanggap ng pera, ang kanyang unang tanong ay, ano ang mabibili ko? Sino ang nag-iisip kung paano nagtanong ang mayayaman, paano ko mapapalago ang perang ito? Nakita ko ito bilang isang bata. Isang kaibigan mula sa aking kapitbahayan, nang matanggap ang iyong allowance, tumakbo upang bumili ng mga sweets, laruan o ribbons ng musika. Ako, sa kabilang banda ay itinago. Hindi sa kasakiman, ngunit dahil itinuro sa akin ng aking ama, ang pera ay tulad ng isang binhi. Kung kakainin mo ito ngayon, bukas ay wala kang. Ngunit kung itanim mo ito, magbubunga ka. Sa kabataan, kapag ginawa ko ang aking unang seryosong pera, nais ko ring gumastos, pagbili ng magagandang damit, isang cellphone, pakiramdam na matagumpay. Ngunit tinambala ako ng aking ama, anak, kung nais mong gumastos, mamuhunan muna. Gawin ang iyong pera para sa iyo, tulad ng isang lingkod. Naway magdala siya ng mas maraming mapagkukunan, mas maraming posibilidad, at pagkatapos ay tamasahin ang mga prutas, hindi mga buto. Narinig ko ito. Sa halip na gumastos ng lahat sa napakalaking, inilapat ko ito sa isang maliit na negosyo. Nakakatakot ito dahil hindi ko alam kung gagana ito. Ngunit ang desisyon na ito ay minarkahan ang pagbabagong punto ng aking buhay. Ito ang pagkakaiba, ang sinumang naninirahan sa kakulangan ay gumugol upang magkaroon ng agarang kasiyahan. Ang mga naghahanap ng kasaganaan ay namumuhunan upang makakuha ng kalayaan sa hinaharap. Pangalawang pagkakaiba, sino ang may limitadong buhay sa pag-iisip lamang sa kasalukuyan, ang mga may masaganang mindset ay nagtatayo ng hinaharap. Nakatira kami sa isang panahon ng instant na kasiyahan, totoong balita, na naihatid ng pagkain sa ilang minuto, kredito upang bilhin kung ano ang hindi mo pa mababayaran. Ngunit may kasabihan sa Talmud na nagsasabing, nakikita ng sage ang mga kahihinatnan. Iyon ay, ang tunay na matalinong tao ay hindi lamang nabubuhay sa sandali, sinusuri niya kung saan dadalhin siya ng bawat desisyon. Ang sinumang nag-iisip na mahirap ay nagsasabi, kailangan kong mabuhay sa pagtatapos ng buwan, maabot ang susunod na sweldo. Sino ang nag-iisip bilang mayaman na nagtanong, ano ang magiging sa aking buhay sa loob ng 5 o 10 taon? Paano ko magagawa ang bawat taon na mas mahusay kaysa sa nauna? Naaalala ko na sa simula ng aking karera, maraming mga kasamahan ang gumugol sa lahat ng kanilang kinita at kung minsan ay higit pa, na nagre-record sa mga pautang mukhang matagumpay lamang. Mas nabuhay ako ng mas katamtaman. Walang mga mamahaling bagay, ngunit mayroon akong isang layunin, save upang mamuhunan. Pagkalipas ng ilang taon, malinaw ang resulta, sila ay may utang na loob at ako. Ito ay may katahimikan. Habang naipon nila ang utang, naipon ko ang aking unang kapital at, pinaka-mahalaga, tiwala sa aking sarili. Ito ang pangunahing pagkakaiba, ang mahihirap na nabubuhay ngayon, ang mayamang tao ay nagtatayo bukas. Pangatlong pagkakaiba, ang mahinang takot na natalo, natututo ang mayayaman mula sa mga pagkakamali. Hindi ko alam ang isang solong mayamang tao na hindi pa naging mali. Ngunit alam ko ang daang mga mahihirap na tao na hindi pa nasubukan ang anumang bagay sa takot na mabigo. Iniisip ng mahihirap, paano kung hindi ito gumana? Paano kung mawalan ako ng pera? Paano kung kinutya nila ako?
At sa gayon ay nananatiling tumigil sa kanyang key comfort zone, na kung saan ay talagang ang kahirapan zone. Iba ang iniisip ng mayamang tao, kung nagkamali ako, malalaman ko kung ano ang hindi dapat gawin. Kung talo ako, bibilhin ko ang karanasan. Kung mahulog ako, babangon ako at magpatuloy. Maraming beses akong nagkamali sa aking sarili. Nawalan ako ng pera sa hindi magandang nakaplanong pamumuhunan, nagtiwala ako sa mga maling tao, gumawa ng isang peking hakbang. Ngunit sa paglipas ng panahon, naintindihan ko, ang bawat pagkakamali ay hindi isang pagkatalo, ito ay isang pamumuhunan sa karunungan. Mayroong isang karunungan ng mga Hudyo na nagsasabing, kung mahulog ka, kumuha ng isang bagay mula sa sahig, bumangon at magpatuloy. Iyon mismo kung paano ko ito ginawa. At narito ang mahalagang punto, ang mahinang tingnan ang error bilang pagtatapos, ang mayaman, tulad ng simula ng isang bagong landas. Ano ang gagawin ngayon? Maaaring nakikinig ka rito at nag-iisip, lahat ng napakaganda, ngunit saan magsisimula? Dadalhin kita sa mga praktikal na hakbang. 1. Itigil ang paggastos ng lahat ng iyong makukuha. Bago ka bumili ng kasiyahan, magtabi ng isang bahagi, kahit na maliit ito. Gawin ang perang ito para sa iyo, maging sa kaalaman, mga libro, kurso, o sa mga pamumuhunan. Ang mga maliliit na halaga, na may oras at disiplina, ay naging malaki. 2. Magkaroon ng isang plano ng 5 taon. Isulat, sino ang nais mong maging sa 5 taon? Anong buhay ang nais mong magkaroon? Nang walang malinaw na direksyon, ikaw ay magiging tulad ng isang hamster sa gulong, na tumatakbo nang hindi umaalis sa lugar na ito. 3. Iwanan ang takot sa tabi at gawin ang unang hakbang. Hindi ito kailangang maging isang malaking proyekto, maaari itong maging isang maliit na ekonomiya, isang kurso, isang pagsubok. Ang error ay hindi ang problema ay hindi sinusubukan. Ang talagang nakakatakot ay hindi. Ang pagkabigo ay hindi kailanman pagkakaroon ng lakas ng loob upang magsimula. Pagbabago ng mental, ang aking personal na balanse. Nang magsimula akong mag-isip, naging buhay ang aking buhay. Tumigil ako sa oras ng pamumuhunan sa aking pag-unlad. Tumigil ako sa pagkapit sa mga mumo at nagsimulang magplano sa mga dekada, hindi sa mga buwan. Tumigil ako sa pagdadalamhati sa aking sarili sa mga pagkalugi, dahil ang bawat isa sa kanila ay nagturo sa akin ng isang bagay. At alam mo ba kung ano ang pinaka-nakakagulat? Ang ganitong paraan ng pag-iisip ay gumagana para sa sinuman. Hindi mahalaga kung saan ka ipinanganak, kung magkano ang mayroon ka sa iyong bulsa ngayon. Ang mahalaga ay kung paano mo iniisip. Mayroong kakanyahan ng karunungan ng mga Hudyo, ang kayamanan ay hindi kung ano ang mayroon ka, ngunit kung paano mo nakikita ang mundo. Kung sinimulan mong baguhin ang iyong mindset ngayon, bukas ang iyong buhay ay magsisimulang mag-isa. Pagbubuod ng 3 pangunahing pagkakaiba. Recap natin ang mga mahahalagang, upang ito ay naitala. 1. Ang mahihirap ay nag-iisip ng mga gastos, ang mayaman sa mga pagkakataon. Kung gugugol mo ang lahat ng iyong pagpasok, hindi ka na makakaalis sa scarcity cycle. Ngunit kung nahaharap ka ng pera tulad ng isang binhi, isang bagay na itatanim upang mag-ani ng mga prutas, makikita mo ang pagbabago ng iyong katotohanan. 2. Ang mahihirap ay nabubuhay sa kasalukuyan, ang mayamang tao ay nagtatayo ng hinaharap. Kung ang iyong pag-aalala ay darating lamang sa susunod na sweldo, palagi kang tatakbo pagkatapos ng iyong buhay. Ngunit kung nagpaplano ka, inaasahan ang mga kahihinatnan at kumikilos ng layunin, uutusan mo ang iyong patutunguhan. 3. Ang mahinang takot na natalo, ang mga aralin ng Rich Extract mula sa mga pagkakamali. Kung ang takot ay nagpaparalisa sa kanya, natalo na siya. Ngunit kung kumilos ka, kahit na mapanganib na pagkakatitis, lalago ito. Isang mas malawak na pananaw, totoong kayamanan. Ang tradisyon ng mga Hudyo ay palaging binibigyang diin, ang pinakadakilang kapital ng isang tao ay ang kanyang isip. Nawala ang pera, nawala ang mga bahay, nawala ang mga trabaho. Ngunit kung mayroon kang tamang mindset, maaari mong palaging magsimula muli at mas malakas. Nakita ko ang mga tao na nawala ang lahat, para sa mga krisis, para sa kanilang sariling mga pagkakamali. Ang mga nasa kanilang ulo sa lugar ay tumaas ng mas mabilis kaysa sa nahulog. Ang mga kumapit sa nakaraan na natatakot sa peligro o nakikiramay ay naiwan.
Ang pagkakaiba ay wala sa balanse ng bangko, ngunit ang paraang nakikita mo ang buhay. Isang talinghaga upang sumasalamin. Isang alagad ang nagtanong sa isang rabi. Master, bakit ang ilan ay laging swerte sa pera habang ang iba ay nananatiling mahirap? Sumagot ang rabi. Ito ay tulad ng ulan. Nahuhulog ito sa larangan ng mahihirap at mayaman. Ngunit ang mahihirap ay hindi naghanda ng mundo, hindi naghasik, at nang lumipas ang ulan, walang lumaki. Mayroon na ang mayaman na arava, nakatanim, para sa kanya, ang ulan ay isang pagpapala. Ito ang buhay, ang mga oportunidad ay dumating sa lahat, ngunit nag-aani lamang na handa, na nag-iisip at gumagana sa kanilang sarili. Ang sandali mo ngayon. Kung nakarating ka rito, ito ay dahil sa isang bagay sa loob mo na nais mong baguhin. Napagtanto mo na hindi ka maaaring magpatuloy tulad ng dati. Kaya huwag maghintay. Hindi bukas, hindi sa Lunes, hindi sa bagong taon. Ngayon. Ano ang magagawa mo ngayon? Isulat ang isang layunin na talagang mahalaga sa iyo. 2, tanungin ang iyong sarili, anong desisyon ang maaari kong gawin ngayon upang maging mas malapit sa layuning ito sa 5 taon? 3, gumawa ng isang maliit na hakbang, maliit ngunit tunay. Tandaan, ang tagumpay ay hindi dumating sa mga naghihintay, ngunit para sa mga kumikilos. Upang matapos, isang paanyaya. Kung ang pilosopiya na ito ay sumasalamin sa iyo, kung ang praktikal na karunungan na ibinahagi ko ay may katuturan, huwag hayaang mawala ang ideyang ito. Mag-subscribe sa channel hindi sa pamamagitan ng mga numero, ngunit dahil alam ko na ang isang solong pananaw sa tamang oras ay maaaring magbago ng buhay. Marahil ang susunod na video ay eksaktong pagtulak na kailangan mo. Nangako ako, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga simple, ngunit malalim na bagay, pera, mindset, gawi, panloob na lakas, lahat na pinapanatili ang aking mga tao, anuman ang mga laban sa loob ng maraming siglo. Ang kaalaman ay ang mana na walang maaaring kumuha mula sa iyo. Tulad ng kung ang nilalamang ito ay pakinabang. At sa mga komento, sabihin mo sa akin, alin sa 3 pagkakaiba sa pagitan ng mahihirap at mayamang kaisipan na hinawakan ka? Ngayon, isang katanungan na dapat mong gawin. Ano ang gagawin mo ngayon upang bukas, ang iyong isip ay gumagana tulad ng isang mayamang tao?